Apat na bagay na pahirap sa inyong buhay. Huwag balewalain para hindi malasin. Ang video natin ngayon ay tungkol po sa comment ng isa nating kamadam na ayon sa kanya ay namulaklak na ang mga pampaswerte niyang halaman, ngunit wala pa rin silang pera o hindi pa rin sila nagkakapera, ngunit namulaklak na ang mga ito. Ang inaasahan niya marahil ay kasabay ng pagbulaklak ng mga pampaswerteng halaman ay ang pag-angat ng kanilang buhay. Tatalakayin natin dito kung ano ang dapat ninyong gawin kung ganito ang nararanasan ninyo. Kaya ko po ito tinatalakay ay para malinawan ang lahat kung paano gagawin ng tama para makaakit ng swerte ang mga halaman o kung ano mang pampaswerte na meron kayo. Kung minsan po ang mga pabigat na bagay na nakatutok sa tahanan ninyo o nasa tahanan ninyo mismo ay nagiging dahilan kaya't hindi ninyo nararamdaman ang pagbabago ng enerhiya o ang pagkakaroon ng swerte. Karaniwan po sa atin na tayo ay naglalagay ng lucky charms sa pag-asang mabago nito ang ating buhay. Marami po ang gumagamit ng lucky charms. Marami ang gumagawa ng mga ritual, mga pampaswerte sa buhay at talaga namang nagbago ang buhay nila. Bakit po hindi ito tumatalab sa atin? Dito sa video na to, tingnan ninyong maigi kung makikita ninyo ito sa tahanan mo o sa paligid ng tahanan mo. Hindi po lingid sa atin na hindi lahat ng tao sa paligid ninyo ay gusto kayo o gusto tayo. Halimbawa po, sa inyong tinitirahan, merong mga kapitbahay na may ganitong mga tanim ng halaman. Kinakailangan nyo pong kontrahin yan sapagkat kapag nakita nyo may mga halaman na ganito ang itsura o ganitong uri, kailangan nyo pong kontrahin dahil maaaring magdulot yan ng kamalasan sa inyo. Isa rin yan sa nagiging dahilan kahit hindi nararamdaman ng paglago sa buhay. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Mga bagay na pahirap sa buhay. Dapat ninyong tingnan ang paligid ng tahanan ninyo kung makikita ninyo ang punong ito. Magdudulot ito ng grabeng kamalasan kung hindi ninyo ito malalagyan ng cure o ng pangontra. Ang itsura po ng halamang ito ay ang sanga ay tumuturo pababa. Lahat po ng sanga nito pababa, hindi paahon, hindi pataas, pababa. Ang halamang ito ay ginagamit po ng mga marurunong o ng mga maaalam sapagkat po pwede po itong gamitin bilang pangontra. O pwede rin itong gamitin kung meron kang nais na pahinain o pabagalin. Pwedeng gamitin ang halaman na yan. Kaya dapat mong tingnan ang paligid ng tahanan mo kung meron ito. Kabilang po ang halaman na yan sa mga weeping trees o mga halaman na pababa ang sanga. Kapag yan ay naandyan malapit sa tahanan mo, magkakaroon ng epekto yan sa'yo na imbis na paahon ng buhay mo, mananatiling itong palusong or pababa. O palagi na lang nahihirapan kahit anong sipag ang gawin, nananatili pa rin sa ganung sitwasyon. So, kapag may ganyan po kayong halaman or natatanaw ninyo, may natatanaw kayong mga ganyang halaman sa paligid ninyo, kailangan po lagyan nyo ng cure yan. Unang-unang cure na pwedeng gawin kapag nakita ninyo yan, pwede kayong maglagay ng salamin. So, yung salamin na ilalagay ninyo, ididikit ninyo sa dingding ng tahanan ninyo sa labas na kung saan natatanaw yung puno na yan. At, hindi lang yon, magtanim kayo ng halaman na pataas. So, anumang uri ng halaman niya na pataas, pwede. Para po, makontra yung epekto ng halaman na yan na pag ang sanga ay palusong or pababa. So, kailangan po yun, maglagay ng salamin at pwedeng magtanim ng halaman na paahon naman o yung mga halaman
na mayroong straight na katawan at ito ay pataas. So, pwede kayo magtanim yan bilang pangontra. At po pwede rin maglagay ng wind chime. So, po pwede gumamit ng metal wind chimes po para makontra ang mga negative energies na pwedeng maidulot niyan. Para naman po sa mayroong mga halaman na ganyan o mga halaman na pababa ang tubo ng sanga, pwede pa rin po yan ninyong gamitin kung yan ay kabilang sa landscape ng inyong garden o yan ay nasa labas ng bakod ninyo or nasa loob ng bakod ninyo yan, pwede nyo pa rin gamitin yan. Meron lang kayong kailangan gawin. Titingnan ninyo ang sukat kung nasaan siya. Ngayon, kung wala naman kayong nagiging problema na naandyan yung halaman na yan, maaaring nakatapat na siya sa area na kailangan siya. So, kung wala kang nagiging problema at meron ka niyan, huwag mo na siyang galawin, okay na siya dyan. Ngayon, kung meron kang ganyan at nagkakaroon ka ng problema, pwede mong putulin siya na hindi lalagpas sa bubong ng bahay mo. Or kung meron kang bakod, hindi lalagpas sa bakod mo. Pwede yan. Ngayon kung nasa loob naman ng vicinity mo yan, nasa loob talaga ng garden mo, at nagkakaroon ka ng struggle sa buhay, kung po pwede mong tanggalin, putulin mo na. Ngayon kung po kaya mong earth ball yan, kaya mong ilipat mo sa north area. Pwede po yan sa north area ng tahanan ninyo o ng garden. Pwede nandoon ang area niyan. Ngayon kung nanghihinayang kayo sa puno na yan, pwedeng lagyan na lang yan ng emperor's coin o ng wind chime. Hindi na yan magdudulot ng kamalasan. At maglalagay po ng salamin na nakaharap dyan. Hindi na yan magdudulot ng kamalasan sa inyo kung hindi siya pwedeng tanggalin. Karamihan po kasi ng mga tao, mapagmahal sa halaman, may sentimental value. So, para hindi magdulot ng kamalasan sa iyo, lagyan mo salamin or lagyan mo ng emperor's coin. Pwede po lagyan ng emperor's coin. At pwede rin ang wind chime kung gusto ninyo. At sunod po na malas o maaaring magdulot ng kahirapan sa buhay ay ito. Water overhead. Meron ba kayong mga tank ng tubig sa ibabaw ng tahanan ninyo at ito ay kasama sa tahanan ninyo? O mayroon ba kayong swimming pool sa ibabaw ng tahanan ninyo? Kung ang tahanan ninyo ay malaki, may rooftop kayo, at meron kayong swimming pool sa ibabaw, meron po tayong dapat gawin kung meron tayong ganyan. Sapagkat kapag hindi ninyo nalagyan ng pure yan, magdudulot po yan ng kamalasan. Unang-una po para sa may mga tank ng tubig, maaaring magdulot ng draining energy yan at makakaapekto yan sa wealth energies ng tahanan ninyo. Ang mga oportunidad ng bawat membro ng pamilya ay maapektuhan. Ganon din ang kalusugan. Malas po yan. Cure na pwede pong gawin para sa may mga tank ng tubig na nasa ibabaw ng tahanan. Maganda po ang tank ng tubig sa ibabaw ng tahanan kung ang tinatapatan niyan ay hagdanan. Dapat po hindi nakatapat. Malas po kapag nakatapat sa ilalim. So yung tubig nasa tank, nasa taas. Ang ilalim dapat po hagdanan or pwedeng tumapat din naman sa sala. Sapagkat bihira lang naman ang taong nag-i-stay ng matagal sa sala. Ngunit dapat po hindi nakatapat sa kwarto. Malas po yun. Ganito po ang gawin ninyo kung sakaling ang tank ninyo ng tubig ay natatapatan yung kwarto o natatapatan ang kusina. Yung ilalim ng tank, lagyan ninyo ng halaman yan. Halaman po para makontrol ang water energies para hindi magkaroon ng clash at hindi ito magdulot ng problema. Hindi lamang sa clash ang problema niyan. Yung mga draining energies, makokontrol po ng halaman yan. Kaya pwedeng maglagay ng halaman. Hindi ninyo kailangan tanggalin yung tank, alisin yung tank, hassle po yun. Ang paglalagay ng tank ay malaking gastos na para tanggalin mo lang ng ganon-ganon. Hindi po ganon. Lagyan ng halaman yan, yun ang pure dyan. Sa buong sambahayan. Ngayon, para naman po doon sa may mga swimming pool sa rooftop. Kung ang swimming pool ninyo ay inflatable, pag sinabi inflatable, ito po ay ililigpit din ninyo. I-drain ninyo ang tubig, ililigpit, okay lang po yan.
Ngunit kung ang swimming pool ninyo ay talagang swimming pool na built-in, kinakailangan po lagyan ng pure yan, lagyan nyo na lang po ng plants sa gilid. Lagyan nyo po ng halaman para kahit papano magkaroon ng balanse at makakontrol ang tubig. Ngayon, ang ilalim niyan, lagyan nyo na lang din po or paint ninyo kung ang ilalim ng tahanan ay natatapatan kwarto. Yung kisame, i-paint ninyo ng green. Paint nyo po ng green para makontrol yung energies ng tubig. Para po kahit papano, hindi magdulot ng kamalasan doon sa taong nagre-reside sa area na yon. Ganon din po kung may kusina sa ilalim, yung ceiling, pinturahan ninyo ng green. At maglagay din po kayo ng salt cure. Salt, pwede po. Pwede rin maglagay ng Emperor's Coin, pwede po yan, para makontrol yung tubig. Stunted growth. Ito naman po ay tungkol po ito sa mga halaman na mababagal ang paglago. So, maikukumpara ito sa mga bonsai plants. Ngunit, teka lang po ha. Ang bonsai po ay swerte. Swerte po yan. Nangangahulugan po yan ng tagumpay. So, kung ikaw ay tagumpay ka na, billionaire ka na, pwede kang mag-alaga ng bonsai, magtanim, ipagmalaki mo ang mga bonsai mo, libangan mo bonsai. Kasi po, nasa top ka na. So, mayamang ka na, ipinapahiwatig or ipinapakita po ng alaga mong bonsai plants kung ano ang tagumpay na nakuha mo na. So, swerte po yan. Ngunit, kung hindi ka pa nagtagumpay or hindi ka pa milyonaryo, huwag mo muna alagaan yung bonsai sa loob ng bahay mo. Kung mahilig ka naman talaga sa bonsai at kahit hindi ka pa milyonaryo, pwede mong alagaan yung bonsai po ilagay mo lang sa labas ng tahanan mo. Hindi yan makaka-apekto sa'yo, lalo na kung ikaw naman ang nag-aalaga. Okay? Pero kung ikaw ay kabilang na sa mga millionaires na tao or millionaire na tao at alaga mo bonsai, pwede mo na ipasok sa loob ng tahanan mo yan, yan ay sumisimbolo ng tagumpay mo or tagumpay ng bawat taong nag-aalaga niyan. Sapagkat ang bonsai po ay nabubuhay sa kontrol na lalagyan, konting lupa, maliit na paso, pero napakaganda ng tubo. Kaya nga ikinukumpara po yan sa mga taong matagumpay. Pero kung mahilig ka dyan, pwede naman, ngunit bantayan mo. Kung makakakita ka ng mga kapitbahay mo na nagtanim niyan at itinapat sa'yo. May mga halaman po talaga na mabagal ang paglaki o mabagal ang paglago. Ito po ay tinatawag na slow-growing plants. Iniiwasan natin ang pagtatanim o pag-aalaga ng mga slow-growing plants dahil maaaring magdulot po sa atin ng pagbagal yan, pagbagal sa buhay. Okay? So, iwasan natin muna kung tayo ay struggle tayo, naghahanap tayo na makaangat tayo kaagad, iwasan po muna natin itanim yung mga slow-growing plants. Ngunit, kung makikita mo yan, na may kapitbahay ka, nagtanim niyan, at nakikita mo sa front door mo or sa gate mo, nakikita mo, nakaharap talaga sa gate mo, lalo na kung nakaharap naman sila sa'yo, kontrahin mo yan. Ang epekto niyan ay pagbagal sa buhay mo at kamalasan. Simple lang po ang pagkontra kapag nasa labas ng gate mo o nasa labas ng front door mo. Taniman mo ngayon ng mga fast-growing plants. Lahat ng fast-growing plants, itanim mo po sa tahanan mo para makontra yung tinanim niya na slow-growing plants. Dahil ang epekto nun ay ikaw ang makakakuha dahil nakatapat yun sa'yo. So, para hindi ka malasin, taniman mo kaagad ng mga halaman na mabibilis lumago para po makontra yung epekto ng nilagay niyang halaman. Kung ang halaman ay inilagay niya na hindi naman nakatapat sa'yo or walang natatapatan na kahit sino, okay lang po yun. Maaaring gusto lang niya yung halaman na yon. Pero kung ang halaman na itinanim niya ay itinapat niya talaga sa'yo, kahit pa sabihin ninyo na talaga namang magkatapat kayo, or hindi niya sinasadya yun, gusto lang niya yun, kontrahin mo po. Hindi natin po pwedeng sabihin na dahil gusto niya yun, okay lang na malasing ka. So kahit hindi mo sinasadya yan, kailangan kong kontrahin yan dahil ang epekto niyan ay kamalasan para sa akin.
Para naman po sa comment ni ma'am na namulaklak na ang kanyang pampaswerteng halaman, ngunit wala pa ring pera or hindi pa rin nagkakaroon ng swerte sa pera. Ito po muna ma'am, dapat mong tingnan. Baka naman po mali ang area na pinaglagyan mo ma'am. Kasi po kung hindi mo mailalagay yan sa tamang area, hindi mo po makukuha ang good luck energies na maaaring maidudulot niyan. Sapagkat napapahina po yan kapag maling area ang pinaglagyan ninyo, napapahina po o nadideplete ang energies na meron yan. Kaya lagi po tayo tumitingin sa area na po pwede yan.